Nako, breaking news, Senador Amy Marcos may binunyag dito sa paglitaw ni Madriaga. Dito para sinasabi niya na sino nga ba naman talaga utak ng paglabas ni Madriaga, no? Kapag dito hindi mo sinaway ang isang bagay at ikaw ang presidente halimbawa, hindi mo sinaway ang mga kasinungalingang ito at hindi ka na nangungunat parang tila wala kang pakialam, para lumalabas ikaw nag-uutos. Parang ganun nagigets nyo? Walang pinagkaiba yan doon sa isang bagay na nakita mong mali. Alam mo nang mali, nasa bakuran mo mali, hindi mo sinasaway, sabi-sabi, kinukonsinti mo. 'Di ba? Tapos sabi mo wala kang kinalaman, 'di ba? Sabi wala kang kinalaman sa pagdala kay Tatay Digong sa dahig. Pero pumayag ka na madala si Tatay Digong sa dahig, hindi mo pinigilan eh. O so pumapayag ka, 'di ba? Ganun lang 'yon. Ito ang ibig sabihin ni Senadora Amy Marcos sa kanyang pahayag at binunyag niya po ang mga ebidensya kung gaano kasinungaling itong si Madriaga. Ito po, pahingan po natin, huwag natin patagalin. Huyu, Madriaga. Sinungaling ka, Madriaga. Naku, hindi ko mabuo yung pangalan nito. At ang lahat ng gustong marinig at pakinabangan ng mga kasinungalingan mo ay may naghihintay na kwarto sa impyerno. Ako, bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam. Narinig ko na naman yung bonget na yan. Pag narinig ko yung bonget, kinikilabutan ako eh. Kasi pag narinig ko yung bonget, may bubunyag na naman si Senador Amy Marcos, di ba? Yung sa rally ng Iglesia ni Cristo, bonget din ang tawag niya eh. Pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. Nako. At hindi ako papayag na gamitin mo at ng mga kasamahan mo ang oras, ang espasyo, ang dignidad ng kahit na anong opisina o sangay ng gobyerno. Isasalaysay ko ang mga pangyayari noong 2021, ang tunay na pagbuo ng unity team. Maraming nagtatanong, maraming naghahaka-haka, higit sa lahat, may nagsisinungaling dyan sa Kongreso. So unang-una, no such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Dito ito sabihin ko sa inyo pagdating dito sa Senado ang impeachment ni Sara, baka hindi na palusutin to ng senador, no? Kasi bakit? Nakita nila kung papaano ito minamanipula itong kay Madriaga. 'Di ba? Talagang papaano nila ito, bibili mo lumabas lang, kina-clarify lang itong ng sa affidavit ni Madriaga, siya sabi ng totoo, kahit wala pa naman mga ebidensya. Ano yung mga litrato, ebidensya ba 'yon? Oh, 'di ba? O parang ganito, 18 Maris, tama ba? Litrato lang. Ebidensya ng 18 Marines? No. Ang pinagkaiba ng 18 Marines, etong 18 Marines hindi iniimbestigahan. Etong si Madriaga na imbestigahan na ang pinakita, puro litrato. Di ba? Napakadaling kumumpile ng litrato. Kahit ako vlogger ako kilala din ako Di ba? Kung pwede akong kasuhan ng kahit sino magpakita lang naman picture na kasama ako, tapos sabihin kasabot ko 'di ba? Ay sabihin nakasama ko 'yan, 'di ba? Sige, palagay natin na kasama ni Sara si Madriaga ng ilang 24 hours pa daw walang pahinga magkasama. Tama, sapat na ba 'yo para pagbintangan mo ang Sara Duterte na lahat na sasabihin mo katotohanan? Sige nga. Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan 'yan. Okay? Yung term sharing ito yung sinasabi na kung saan gugurgurin daw si Junior, ni Papa Gurgur daw, tapos may usapan daw na bababa si Junior sa pwesto. Ikaw, papayag ba naman si Junior bumaba sa pwesto? Kaya ano pa sasabihin nito Madriaga? Napaka-imposibleng bagay na tayo. Ang unang pagtitipon at pag-uusap tungkol sa Vice Presidency noong May 29, 2 days before the birthday of our VP then. Nag-lunch date kami sa Primus Bistro sa Davao. Naalala ko pa kasi bago Tapos, first time na nag-usap ng matagal-tagal si Bongbong at si Inday Sara. Mm-hmm. Tapos nag-greet kami at syempre nagpahaging kami na kung maaari si Bongbong na ang maging VP ni Inday Sara. Kasi alam naman natin
namamayagpag sa lahat ng survey. Si VP noon, Mayor Inday siya, bilang presidential bet. Tama, nasaksiyan natin yan dahil si Pangulong Duterte nung panahon na yun, napakalakas. At si Sara ang gustong patakbuhin pa ng presidente. Kaso siyempre ayaw ni Sara noong time na yon. Nasaksiyan ko rin yan. Malakas sa survey si Sara. Kaso nga lang, ayaw niyang kalabanin si Bongit. Ang gusto ni Sara, vice lang nga siya. Nagkakagulo pa yung mga panahon na yan, pero magkasundo pa ang Marcos sa Duterte niyan. Ika nga, walk over sana. Kasi nakaupo pa yung tatay niya at napaka-popular niya mismo. Ngunit nung August 5, maaalala ninyo, sinabi ng PDP Laban, ine-endorso si Bongo and Rodrigo Duterte as VP. Yun ang official statement. Pero ang walang hiyang Madriaga na yan, ang sabi a few months before November 21, nakumbinsi ni Bongbong si PRRD na si Inday ang maging VP sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan ang pinagsasabi niyan. Maliwanag na ang PDP may sariling lakad, may sariling mga kandidato, hinding-hindi si Bongbong. Yes, tama yun. Yan yun. Kapatid yan, ha? Kapatid yan. Natatandaan nyo, sister yan. O, Auntie Claire, baka mas marunong ka pa sa kapatid, ha? Baka mas marunong ka pa, mas nakasama nito mula pagkabata. Baka sabay pa nga sila maligo dati, bata-bata pa sila eh. 'Di ba? Nakasama niya to. At alam din niya, nasaksihan sa campaign nung panahon na yon na talagang pinupush si Sara maging presidente, 'di ba? Ano sabi ni Madriaga na ano? Nag-umpisa kami mag-usap-usap sa isang GC nung September 7. Nag-uusap na kami, pero nag-decide ako, mag-GC na tayo. At sa awa ng Diyos, kahapon, sa yamot ko, sa inis ko, dyan, sa sinungaling na yan, na hanap ko ang aking lumang cellphone, andito. Nako, ang daming conversation dyan sa GC. Nako, patyari kayo dyan. As usual, Samsung. Hindi makakatanggi kahit sino dyan. May note. Daming sabit dyan. Nakita ko yung aming pagte-text. Yan, nabuo ang isang grupo kasama ng ilang kamag-anak, na kamag-anak rin ni Inday, kamag-anak rin namin. Makikita nyo, September 8, dineklara na God Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. Ang sinungaling talaga. Pagkatapos, September 10, sabi nga, duda na si Presidente o si Sara ay tatakbo. Sinabi ni Mayora noon na silang mag-ama may deal. Isa lang ang tatakbo sa kanila sa national. Hindi ko maintindihan ang mga claim nitong taong ito. Tapos, in-endorse, September 19, magulo. Magulo talagang panahon na yun eh. Okay, si Pacquiao naman ang in-endorso. September 28, nag-usap-usap kami sa bahay. Andyan si Bongbong, yung kamag-anak namin, si Mike Acevedo Lopez, kamag-anak namin ng mga Duterte. Hindi ko maintindihan, may lola yung nanay ko na lola rin ni PRRD. Ang sabi, Bongbong will file. Ako to, text ko to, nakita ko eh. He will file October 6 as instructed. Pero sana somebody will file as his VP. Kasi nakakatawa naman, walang katandem. Yun ang pinapaliwanag ko kay VP Sara Mayora noon. Still hoping you will run and he will slide down to VP ASAP. Tama, ang linaw oh. Ito yung nangyari. Alam natin yan. Huwag kayo makakalimot. Alam natin yan nangyari na yan time na yan. Nagkakagulin time na yan. Ako sino kakatandem kay BBM. Diba? Andiyan si Aimee ng panahon na yon. At kung sasabihin natin si Madriaga na malaking, parang lumalabas dito si Madriaga kapal ng pagmumuka. Para ba sinasabi niya na ang laki ng papel niya sa ginawang eleksyon dito? Para ba lumalabas siya? Hoy, sa isang bansa, sa isang Pilipinas, pag campaign ka, campaign manager ka man, may leader sila. At yun din ang katayuan ni Madriaga. At sa lugar ng probinsya, Batangas, meron din. Sa lugar naman ng probinsya ng Laguna, meron din. Libo-libo yan. At tingin mo matatandaan ni Sara lahat ng tao niya? Yung mga yan, tumulong talaga sa kampanya yan. Pati si Madriaga, oo, aminado tayo, tumulong sa kampanya yan. Pero yung i-admit mo na binilin sa'yo ni Tatay Digong na ikaw na bahala kay Sara,
Maaaring totoo. Pero lahat naman yun, sinasabihan ng Tatay Dig, lahat naman ng tao na kakausap ni Tatay Digong, sinasabihan niya, ikaw na bala kay Sara, ha? Kasi para lumalabas ito kay Madriaga, feeling niya, kala niya, kanya lahat ng, para bang kala mo siya, presidente ng PDP laban, siya namumuno sa lahat ng Duterte, akala mo siya lahat nakakaalam ng ano eh, di ba? Sinungaling ka, yung mga ganyang tao, nakita lang si Mayor dumaan sa kalsada, kinuwento sa kabilang baryo na kasama niya si Mayor. Alam niyo yung ganyang tawag-tao? May tawag yan eh. Sino sa mga matatanda rito sa atin na senior na ganyan tawag? May ganyan tawag eh. Yung nakita niya lang yung sumilip sa bintana, nakita niya lang si Mayor dumaan. Ha? Tapos, pagpunta niya sa kabilang baryo, kinuwento niya na kasama niya si Mayor. Ganyan lagi, pati yung aklang matanda. Ganyan yan. Ewan, ganon. Ngayon, ang sagot naman ni VP, tulad ng sinabi niya sa media, naku, ang usapan namin ni PRRD, VP na siya sa PDP, ako, mayor na. At yun nga ang nangyari. The same day, VP Sara, then mayor, filed her COC as Davao Mayor. Diba Malinaw. nangyari yun? Malinaw, oh. Pagkatapos, eto, October 6, si Bongbong nag-file candidacy for president at ang maliwanag, mag-isa lang siya. Kasi eto nga, inaasam-asam namin na si Mayora pa rin ang kanyang katandem. Di ba nagkakagulo yung time na yan? Hindi alam kung sino, pinipilit ng taong bayan na Marcos Duterte na yan, Marcos Duterte na yan, di ba? Eh si Tatay Digong ayaw nga, di ba? Ayaw nga kay Marcos, di ba? Alam niyo yan. Alam niyo, sabi niya, weak leader yan, weak leader. Ayaw niya yan, di ba? Eh kaso, may ibang gusto na ano, sasabihin ni Madriaga. Pero itong Madriaga dyan sa Congress, sabi niya na si PRRD daw, sinabi sa kanya noong November 21 na si BBM tatakbo at putang. Si Sara ang VP. Anong kasinungalingan yan? October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga. Isabi mo, pinush ni Pangulong Duterte, sinabi kay Madriaga, oy, si BBM tatakbo si Sara ang vice. Ayaw nga ni Duterte kay BBM eh. Magpapayo pa siya ng gano'n, magsasuggest pa siya kay Madriaga. Ano ka ba naman Madriaga? Pakiramdam mo, ikaw isa ka rin sa pakiramdam mo, siya yung sinasabi na matatanda, pakiramdam niya, siya yung bukirin. Samantalang langaw lang siya na nakadapo sa likod ng kalabaw. 'Di ba? Pakiramdam niya kanya yung buong bukirin. Nakidapo ka lang sa likod ng kalabaw. At yung dinapuan mo, yung kalabaw nakatuntog lang sa bukirin. Maalala po ninyo na nung pagkatapos noon, ayan na yung kay Bato. Maalala ninyo, bigla ang pinatakbo si Bato at para siyang seat warmer lang at ang inaakala ng tao si Bongo at saka si Presidente Duterte ang kanyang VP. Huwag nilang ginugulo ang kwento. Talaga naman, maliwanag to. Hindi ko maalala ito pagkat hindi ako sang-ayon. Ang nangyari sa October, pag-file ni Bongbong, pinatawag siya ng PDP sa palasyo. Yun ang totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasi nungalingan yun. Ang nangyari, nung nag-file si Bongbong, tinanong siya ni PRRD, tatakbo ka ba? Tapos sabi niya, oo, nag-file na po. Nandun yung PDP, si Alcusi, si Bongo, si Medialdea yata. Wala ako Kasi ayokong pumunta si Bongbong. Sabi ko sa kanya, hoy, wag kang pupunta dyan. Sabi niya, nakakahiya naman ang nagpapatawag sa Pangulo. Sabi ko, kukuyugin ka lang ng PDP, pipilitin kayo. Wag ka nang pumunta. Tapos, real talk yan. Real talk yan. Huwag yung sabihin sisinungaling si Amy. Mas ito, pangkapani-paniwala kaysa kay Madriaga. Anong alam niyan? Di ba? Nakasama ka lang sa campaign ni Sara Duterte, tumulong ka lang sa campaign, pakiramdam mo, ikaw na lahat? Di ba? Yan ang hirap Di ba minsan yung akala mo, yung bodyguard ng mayor, mayor siya, bodyguard ng mayor, yung bodyguard ang yabang Ako, marami akong kilalang bodyguard ng mayor, puro mayayabang. Hindi lahat Siguro mga 8 bodyguard, puro ang yayabang. Akala mo, kanya yung buong area Akala mo, kanya lahat ng event
bodyguard ka na naman ng mayor. Di ba? Ganyan yan eh. Parang wala pinagkaiba sa empleyado na akala mo siya pag tigapagmana ng kumpanya, akala mo makasipsip, akala mo lahat dami alam. Akala mo magmando, akala mo sino siya eh. Akala mo tagapagmay-ari ng kumpanya, yung pala walang ang trabaho niya lang pala doon janitress eh. 'Di ba? Ang daming ganyan. Eto si Madriaga nakisama lang sa campaign. Sino ka ba? 'Di ba? Sino ka? Para magsabi na, eto ako, ganyan, dami alam. Nakapakinig ka lang ng mga daldala ng mga politiko, ganyan ka na. Yan yung time, yan yung tao na kung saan nakapakinig na ng kakaunting kakarampot na impormasyon, sinasabi niya, lahat alam niya. Usapan yata at pumunta siya nung una. Second time, pumunta rin siya. Pinatawag na naman siya kung talagang ayaw niya. Dalawa lang option. Manatili siyang presidente, pero ang kanyang vice president si Bongo, ang buong cabinet hawak ni Bongo. Parang ganun yung kwento. Hindi ko maalala kasi yun nga, hindi naman ako sang-ayon doon sa pagpunta niya. Tapos, yung isang option, Bongo for president, si Bongbong na lang ang vice. Parang ganun ang pinag-uusapan ng PDP. Si Presidente, tinatanong ko si Bongbong, anong sabi naman ni PRRD? Sabi niya, wala naman sinasabi masyado, sinabihan na lang akong good luck kung tatakbo ka. Parang ganun. Sabi ko, umuo ka ba o hindi? Sabi niya, ano bang gagawin ko? Di umuo ka. Wala naman siyang ime. Later on, ang pagkasabi ng mga PDP, parang nagkasundo na daw sila ni Bongbong at na-onse raw sila. Pero wala ako doon. Kwento lang ni Bongbong, pagkatapos ng meeting niya, pumunta sa bahay namin. Ngayon, tuloy-tuloy, pursigido pa rin ako na si VP Sara ang maging katandem ni Bongbong. Kinukulit ko siya. Tapos, nung bandang October 27, kasi nga nabalitaan na pinapatawag ng PDP si Bongbong, nagtatanong, sure ka ba na aatras si BBM sa PDP talks? Ayan, andito sa telepono ko. Andyan, nakikita ba? Ayan. Oo nga, grabe sa media. Hindi ko naman iniinsulto yung PDP, pero tapos na yung mga salita-salitang ganyan. Tapos, ang sabi ni Mayora noon, duda ko, mahina akong vice president. Sabi ko, mahina kang vice president kasi gusto naming lahat president ka. Magpa-survey ka. Kaya, nahanap ko nga, andito pa, pinaprint ko ulit yung mga survey. Nagpagawa pa siya ng survey. Hirap na hirap nga kami magpa-survey pagkat, eto nga, talagang undas nun eh. All Saints Day noon, ang hirap maghagilap ng tao, pero kahit papano nakapag-produce kami ng survey at ng presentation noong November 3 na tama nga ang kutob niya, mahina siya bilang vice-presidente kesa sa presidente. Kasi na-disappoint yung mga Sara All. Alam naman natin yon. Pero sabi ko, malakas ka pa rin. Walang tatalo sa'yo. At yun, panay ang usap namin kung anong gagawin, kung anong dapat. At walang kinalaman to sa PDP at PRRD. May kanya-kanyang landas to eh. Talagang Ang PDP, solid yan. Ha? Tatay Digong yan. Tandaan nyo, Tatay Digong yan. Huwag yung iismulin yan. Ayaw niya kay Junior. Tandaan nyo yan. Nun eh. Makita ninyo, November 9, si Mayora nag-withdraw from the mayoralty race, Baste replaced her. So, hindi ko alam yung mga November 21 ng Madriaga na yan. Pagkatapos noon, makita ninyo ang ating vice-presidente nag-resign sa Hugpong. Ayun, November 10 din yan. Tapos, nung November 11, sa isang kasal ng anak ni Senator Revilla, si Inday Sara sumali sa Lakas CMD. Alam niyo, nabalita yan, di ba? May kasal doon kay Revilla, alam niyo yan. Di ba? Para meron na siyang national party, naghahanda na siya. Ayun. Pagkatapos niyan, nag-happy birthday na naman siya sa GC, ano? Happy birthday, Senator Amy. Many, many happy returns. Tapos, tinatanong ako sa telepono, ano naman ang birthday wish mo?
Eh sabi ko, birthday wish ko, same as last year, Inday for President. So hanggang sa dulo talaga, pinagpipilitan namin na siya talaga. Ayun. Tapos November 12, Alam mo, si Amy, may mga alam na to na ayaw sabihin sa atin. Tandaan niyo yan. Mas marami pang alam to ngayon na ayaw niya pa rin sabihin. Ang sinabi niya lang doon sa may iglesia ni Cristo, yun lang na sinabi niya doon, no? Na allegedly na gumagamit daw ang Pangulo. Pero mas marami pang alam to na ayaw pa rin niya sabihin. Tandaan niyo, bakit? Hindi kapatid pa rin niya yan. Ayaw niya pa rin talagang masira si Junior. Kahit anong gawin niyo, pabalibalitan niyo, kadugo niya pa rin yan, kapatid niya pa rin yan. Ano man ang mangyari kay Junior, tutululuhan yan. Tandaan niyo yan. Huwag niyo ituring kaabay, kaalaban to ni Marcos. Kayo tumuturing ng kalaban nila to. Na, eto kapatid pa rin to, di ba? Ano man ang mangyari, manalo man si Sara at may gawin sila kay Junior na ipakulong, eto ang pambalanse. Tandaan nyo, eto ang papalag dyan. Maniwala kayo diyan. Kapatid niya, wala akong nakilala. Nanay siguro matatakwil pa. Kasi ng panahon ngayon natatakwil sarili ina Pero isang kapatid, minsan naawa siya. Kahit pelikula, kahit kapatid pa rin ang ibabo, kadugo pa rin. Tandaan niyo yan. ang liwanag naman ng statement ng aking kapatid. No to possible term sharing. Kaya tumigil ang mga nagchichismis ng kalokohan. Bakit magti-term sharing? Pinipilit nga namin na yung buong term, ang pagiging Pangulo, para kay Inday. Makikihati pa siya. Saan naman kalokohan ng galing yon? This is not a good formula for stability. Tama yon. And the reason why 6 years is there is for the policies of government to continue. Ayan continue. And if we change government, magkakagulo. Ayan. Yan ang statement ni Bongbong November 12. So, hindi ko maintindihan saan nagmula yan term sharing na kabulastugan na yan. November 13 pa, Go takes over as PDP laban presidential candidate. Talagang walang kinalaman sa PDP, walang alam ang dating Pangulo. Ayan, November 14, very publicly, pikon na pikon si Presidente at hindi niya alam ang pangyayari. Kasalanan po namin yun. Sara did not consult him on her 2022 plans. Totoo yan, di ba? Kaya nga medyo yun si Tatay Digong sa si Sara, medyo nagkaroon ng iringan panahon na yon. Kumbaga parang ayaw makinig ni Sara kay Pangulong Duterte. Kasi si Duterte, di ba, natatandaan nyo, hindi niya siya nag-endorse. Di ba? May gusto siyang i-endorse pero ayaw niya si Bonget, di ba? May gusto siyang i-endorse, hindi niya masabi-sabi kung sino kasi niya mahina sa survey. Di ba? Ang hinala nga na iba si Isko Moreno. Hindi naman pwede si Lenny, di ba? Pero ang duda talaga 100% Isko Moreno ang gusto noon. Yun ang inalan dati hindi niya, pero malabo si Bonget kasi niya talagang nagkakalabuan si Sara sa si Pangulong Duterte na medyo nagkaroon ng parang hindi naman tampo, parang ayaw makinig ni Sara, parang ganoon. Parang kaya nga nagsarili sila Pangulong Duterte na may papatakbo yung presidente, di ba? Sasabihin ko ang rason, di ako makasuporta. Ayan, binabanatan na naman niya. Kita naman natin November 14 na yan. Ewan ko kung saan yung kasunduan na pinagsasabi na kinumbinsi ni Bongbong o kinumbinsi si Bongbong, pati yung sinungaling, nakabulbul na. I'm sure yung pagtakbo, desisyon ni na Bongbong, totoo naman, ang kulit-kulit kaya namin. Tapos, November 16, sabi ni Nograles, wala nang Duterte go. November 16 din, talagang nag-iisip na kami ng kampanya kasi pumila na So doon sa group chat, makikita ninyo, I like unity, power tandem yan. Sabi ko, uniteam. Tapos sabi, only team. Okay, ilabas ko na to. Uniteam na tayo. At doon nagmula yung uniteam, November 16. Okay? Tamo, para pinapalabas si Madriaga, siya bumuo ng unit team. Yun ang boses niya, di ba? Maghahapon. Sa dami alam na nilabas, akala mo siya talaga may hawak ng Duterte team. Kapal ng pagbumuka. So, hindi ko maintindihan. Winawasak ang bansang Pilipinas sa kasinungalingan ng taong ito. November 21, nangangampanya na by November 21. Nako. Pero,
hindi pa rin napapawi ang galit ni PRRD. November 18, bumabanat pa rin kay Bongbong. Asan ang pagkakasundo dyan? Tapos kung Oo, di ba kita-kita natin? Nakakalimot kayo. Si PRRD pa nagsabi, ayoko niya kasi si Bonget, mahinang leader. Di ba sinabi niya, paulit-ulit niya sinasabi yan? Di ba? Hindi niya siya nag-endorse ng presidente. tuloy-tuloy na po, November 21, nasa Davao, nasa Mindanao, November 25, tuloy-tuloy na yung mga partido na sumapi. At finally, matagal to December 14, tsaka lang nag-withdraw at umatras si Bongo bilang presidente. Kaya gusto ko lang i-tweet itong mga kabuktutan na mga ito at sasabihin ko lang na pawang kasinungalingan ang pinagbibitaw ng Madriagang yan. Kung meron mang itinuro ang kasaysayan sa isang Marcos katulad ko, yun ay maging tapat sa bayan at sa iyong prinsipyo. Hindi nila kayang sirain si Inday dahil hindi siya gumawa ng ikasisira ng kanyang pangalan. Pinayuhan nga siya ni PRRD, di ba? Na presidente na lang ang takbuhan niya di ba? Kaya nag-isip pa si Pangulo Duterte ng paraan na si Bongo patakbuhin. Di ba? Kasi ayaw nga niya kay Bonget di ba? Anong kasunduan ang nangyayari doon? Di ba? Ngayon, nagsisisi ngayon si alam mo Sara, dapat nagsisisi si Sara ngayon kasi niya hindi siya nakinig kay PRRD noon. Na sana, kung nakinig na siya kay PRRD noon, di ba? Sana presidente siya ngayon, di ba? Parang gano'n nangyayari. Kaya gagamit sila ng taong wasak na ang pagkatao. Tama yan. Gagamit sila ng wasak na pagkatao. Biro mo, sabi nila, yung bank secrecy, pinirmahan daw ni Madriaga, ang tapang daw ni Madriaga. Ngayon daw sila nakakita ng Pilipino na pinirmahan ang bank secrecy. Ano ba panganib sa buhay ni gagawin kay Madriaga? Talagang makukulong yan si Madriaga? Nakalimot kayo? Nakakulong na yan! Habang buhay ang kaso niyan! Ano ba ang kaso niyan? No bail! Sabihin niyo matapang? Ano loko itong mga tono? Ang tapang-tapang ni Madriaga, hindi takot siya makulong. Hindi takot makulong? Nakakulong na yan! Ano ba sasabihin niyo? Tapang-tapang, lahat daw gagawin, sasabihin, lahat sasabihin niya kasi nakakulong na siya. Ikaw, nakakulong ka habang buhay. Habang buhay ka nakakulong. Ang edad mo ay nagpa-50 na. Sa tingin mo, 80 buhay ka pa? Makakalaya ka? Baka di ka na makakilan, baka wala ka na makita kasi bulag-bulag ka na, matanda ka na. Sasabihin mo na lahat ng kasinungalingan. Wasakin din ang vice-presidente. Oo, inaamin ko. Ginamit ako at naging kasangkapan ng isang gobyernong taliwas ang pamumuno sa uri ng serbisyong bayang iminulat sa akin ng aking ama. Ito ang gobyernong nangako na pagpapatuloy ng nasimula ni PRRD, ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ngunit naging simula ng pagbagsak ng ating bansa. Kahit kailan, hindi ko kinonsinti at wala akong balak konsintihin ang kapatid ko. At kahit kailan, hindi rin naman ako tatahimik. Hindi ko hahayaang harap-harapan magsinungaling ang isang tao para matupad ang ambisyon ng iilan at tuluyang mailibing ang ating bayan. Sa korupsyon, sa kasakiman, sa walang saysay na pamumulitika, kahit ngayon, sa harap ng malupit na krisis. Bongbong, Pangulong Marcos, alam mo ang katotohanan. Andun ka. Magkasama tayo. Kung hindi mo ito ipinag-uutos, walang dahilan para hindi mo itama ang kasinungalingan na ito. Huwag mong konsintihin ang mga politikong ginagamit ang sinungaling na si Madriaga. Tingnan mo, ang ganda ng bitawan niyang salita. Parang lumalabas dito, kung kinukusinti mo ang isang bagay, kasangkot, para ka rin kasangkot doon. Para mo iniutos yun. Yun ang para malalim to na salita di ba? Nakita mo isang bagay, mali, hindi mo sinasaway, sige, okay lang, gawin mo yan. Di parang hindi mo kasi sabi, hindi ko inutos yan ganun din, parang inutos mo na rin. Ikaw may jurisdiction niya para sawayin yan Hindi ka naman natural na netizen lang namumuno ka sa bansa di ba?
Okay, maraming salamat dito. Hanggang dito lang po tayo. Napakinggan natin ang katotohanan kay Senator Amy Marcos. Maraming salamat. Isang makabuluhang talakayan. Paalam po sa inyong lahat.